So habang ating inintay pa yung mga ibang ating mga kapatiran at tayo po ay magpapasimula na po sa ating gawain. So bago sa iyang iyan, tayo po ay tumayo at tayo po ay mag-ari ng mga awiting. So, sabay-sabay po tayong awit at ating awitan po ang ating Panginoon Diyos. Rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the hands of God in all my life and see. And
am the reason of my peace. Yes, the secret of these days. The comforters abide with me. He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. Hallelujah. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the Comforter abides with me. Was my heart was full of sins, was I had no peace within, till I heard how Jesus died upon the tree. Hallelujah. Then I fell down at His feet, and there came a peace so sweet. Now the Comforters abide with me. He abides, hallelujah. He abides, hallelujah. He abides with me. Hallelujah. Thank you, Lord. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the Comforter abide with me. He is with me everywhere, and He knows my every care. I'm as happy as a bird and just as free. For the Spirit had grown, Jesus satisfies my soul. Since the Comforter abides with me. He abides, hallelujah. He abides, hallelujah. He abides with me. Hallelujah. Thank you, Lord. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the Comforter abides with me. Thank you, Lord Jesus. He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. Thank you, Jesus. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. The Comforter abides with me. Hallelujah! To God be praise and to God be the glory. Muli palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos na siyang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So muli mga kapatid, tayo po ay mawit na nagsasabi na thank you, Lord. Nagsasabi kayo na ikaw lang ang pag-asa ko, dahil ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kong mawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging daan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya di ka
ay sasambahin, paligid man ay madilim. Jesus, hallelujah. Kahit ako, basta ikaw ang kasama, panatag na. Kahit hallelujah, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, Ama. Kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, Panginoon. Inibig mo ako noon, Panginoon. Once again, ating awili ang nagsasabi kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon. Yes, hallelujah. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Hallelujah. Ang iyong kaawaan ay mapawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa akin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon. Yes, hallelujah. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Yes, thank you, Jesus. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Palapakan natin ang ating Panginoon Diyos. At mga pangyarihan sa lahat, so maaari na po magsiupo ang bawat isang mga kapatid. Sa mga nagnanais po nagbigay ng awit po, handog para po sa ating Panginoon, ay maaari na pong tumayo sa mga oras na ito. So ako po ay nais magbigay ng handog na awit po para po sa ating Panginoon Diyos. Nais ko pong awitan siya na nagsasabing, kailan tayo ng Diyos.
So, ang awit na ito ay aking handog po para po mapasalamatan po ang ating Panginoon Diyos sa kabutihan po na kanyang buhay sa akin, maging sa aking pamilya. So, nararapat naman po na handogin po natin ang ating Panginoon Diyos ng mga awit sapagkat sa pamamagitan ng pag-awit ay ibigay po ito ng papuri at sa pamamagitan ng mga pagpupuring yon ay ating naibabalik ang pasalamat sa lahat ng kabutihan po ng ating Panginoon Diyos. So ang awit na ito ay nagkasabing kailan ka iniwan ng Diyos. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang hindi niya pinagaling? Anong problema ang hindi binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dilingid sa Kanya. Kaya't wag mabahala, hindi tayo'y kailan may bibiguin at di bababayaan ng Diyos. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang hindi niya pinagaling? Anong problema ang di binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Hallelujah! Lahat ay dilingid sa Kanya. Kaya't wag mabahala, hindi tayo'y kailan may bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Kailan ka iniwan ng Diyos? So ang papuri para salamat po walang iba kundi sa ating Panginoon Diyos. To God be praised and to God be the glory. So sa mga nais po magbigay ng alay awit po para po sa ating Panginoon, ay maaari na po kayo o magbigay ng Panginoon sa kabutihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Wala po mga kapatid, tayo po ay magdadare-diretso na. Walang kahit patotoo, walang kabutihan ng Diyos na ginawa sa kanila. So tayo po ay dadako na sa isa pang bahagi po ng ating gawain ng pagbibigay po ng offering. So
habang tayo nagpapalikan ng offering, tayo po ay mga kasabing give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks and to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Hallelujah. So tayo po yung magsiyuko. Panginoon, muli kami po ay humihingi ng kapatawaran sa mga bagay na ito, Panginoon. Minsan pa kami po ay hindi naging tapat sa mga ganitong bagay. Simpleng kautusan mo, Panginoon. Minsan kami ay hindi po nakakatupad at mas nabibigyan namin ng mga bagay, ang ibang bagay kaysa ang kami makapagbigay, Panginoon. Kahit maliit man lang na bagay para sa inyo, para sa pangailangan ng inyong church, O God. Lord, once again, O Panginoon, cleanse us, O God, and forgive us sa aming mga pagkukulang at pagkakamali. Muli, ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Diyos, dakilang mga pangyarihan sa lahat. Amen. So muli, bago sa amin yan ang tayong tumayo. Sabi po dito sa bukok Galatians chapter 5 verse 25. Sabi po doon mga kapatid, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Kung tayo na nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay mga silakad naman tayo ayon sa Espiritu. So, muli po tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoon, muli o God sa mga oras na ito, aming dalangin o God mula sa inyong presensya na kayo po ang siyang manguna sa aming kalamitan o Panginoon, na kami po ay inyong mapangunahan at kayo po ay magbigay sa amin ng mga kapahayagan na nagmumula sa inyo at upang ito po ay aming maidagdag sa aming buhay upang paano kami mamuhay bilang mga anak mo, Panginoon, na hindi po kami lumagpas sa iyong kalooban at kayo po ay aming mapinati. Lord, we need your Holy Spirit to lead us, to guide us. In the mighty name of Jesus Christ, we pray.
Amen. So, maaari na po magsiupo ang bawat isang mga kapatid. So, sa gabi nito, tayo po ay mayroong bisita. Nandiyan po si Brother Ronald, isa po sa mga nakatrabaho namin sa House of Disenyo. At isa po siya sa mga naimbitahan po namin dito sa church. At ako po yung nagpapasalamat sa Diyos at sa taong ito na kanyang tinugon ang aming paanyaya na siya ay ating makafellowship ngayong gabi. So, palakpakan natin ang ating Panginoon. At maaari ba mga kapatid, pakipuntahan siya, pakibati siya mga kapatid kasi wala atang bumati sa kanya. Wala nung pati nyo naman mga kapatid. So, at na aking dalangin, sabi ko nga, actually dapat nung last Sunday pa, so nga lang, meron po silang biglang lakad ng kanyang pamilya. Kaya ngayong araw po siya nakapunta. No, so, nagulat ako dahil kanina nag-chat siya, nagtanong ko ng oras yung Wednesday prayer meeting natin. Then, pagdating ko kanina dito, andyan na siya sa pintuan. So, naghihintay ng oras ng natin, oras ng ating gawain, mga kapatid. So, sa di pagkakatagal, nais kong talakayin muli ang ating teksto. Pakiyan na kasi yung ako na. Dito po sa Galatians chapter 5 verse 25, saan yun ang ating magiging patayan ng ating pag-aaral ngayong gabi. So ang title muli ng ating mapag-aaral ngayon, What was the Holy Ghost given for? Ano ang purpose o dahilan kung bakit pinadala ng Diyos ang banal na Espiritu Santo sa atin, mga kapatid. Itin ko, what was the Holy Ghost given for? Part 7 na. So, ano ang dahilan kung bakit pinadala ng ating Panginoong Diyos ang banal na Espiritu Santo? Sinabi doon sa Galatians chapter 5 verse 25, nabanggit doon kapatid, sabi nga doon, kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay magsisilakad o magsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. So malinaw doon mga kapatid, kung tayo daw po ay nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, o kung tayo po ay under ng pamamahala ng banal na Espiritu Santo, ay magsisilakad o magsilakad naman tayo ayon sa Espiritu, mga kapatid. No. Sabi dito sa quotation ni Brother Branham, some of you people walking along saying, well, I just can't quit drinking. I just can't quit this. No. So may mga taong nagsasabing, halimbawa, hindi ko makakayang iwanan ang aking mga bisyo. No. May mga taong nagsasabing, hindi ko kayang iwanan ang mga ganitong klaseng uri ng kasalanan. No. Pero kung titignan niyo mga kapatid, sabi doon, alam niyo ba, man cannot overcome sin by his own strength. No. Ang tao, hindi po niya magagawang mapagtagumpayan ang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang lakas. No.
Sabi nga dito sa John chapter 15 verse 5, mga kapatid, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at kayo'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Na kung titignan niya mga kapatid, hindi po dito ni Kristo, ang kanyang sarili sa isang puno ng ubas. Mga kapatid. Kung mapapansin nyo, sabi doon, ako ang puno ng ubas. Sino ang nagsabi nito mga kapatid? Walang iba kundi si Kristo. Tama ba? At kayo ang mga sanga. At bilang mga sanga, nasabi nga doon, like for example, di ba ang bunga ng isang halaman, like for example, punong mangga. Di ba ang punong mangga, ang bunga niyan ay lumalabas sa mga sanga. Tama po ba mga kapatid? Hindi namumunga o hindi lumalabas ang bunga ng mangga sa katawan. Tama ba? Saan lumalabas? Sa sanga. Amen? Ngayon, kapag naputol ang sanga, tanong mga kapatid, yung sanga ba ay makakapamunga pa? Di ba hindi na? Kasi bakit mga kapatid? Dahil ang sanga ay hindi na nakakabit. Tama ba? Sa puno. Amen? So, kung titignan niyo mga kapatid, sinabi dito ni Kristo, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Tingnan niyo mga kapatid, natural, kapag ang sanga nawala na sa puno, hindi na talaga magbubunga. Amen? Pero kung ito ay nakakabit sa puno, mga kapatid, ito ay mananatiling nagbubunga at nagbubunga. Amen? Now, sa spiritual, mga kapatid, sabi dito, ang puno, ay si Kristo. Tama ba? Kapag tayo ay nakakabit kay Kristo, tayo po ay patuloy na mamumunga. Amen? Pero kung hindi ka nakakabit na kay Kristo, wala ka nang magiging bunga. Amen? Walang pinagkaiba yan sa isang punong putol ang sanga. Kasi ang bunga, lumalabas sa sanga. Tama ba? Kapag putol na ang sanga, yung sanga ay hindi na makakapamunga dahil hindi na ito nakakabit sa puno. Tama ba? Ngayon tayo bilang mga anak ng Diyos, amen? Kapag hindi tayo nakakabit kay Kristo, asahan natin mga kapatid, hindi na tayo magbubunga. Amen, mga kapatid? Ngayon, nasabi nga niya, sapagkat kung ako'y hiwalay, kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ito nga niya mga kapatid, Katulad sinabi ko kanina, may mga taong nagsasabing, hindi ko kayang gawin to, hindi ko kayang iwanan to, hindi ko kayang alisin to. Tatandaan natin mga kapatid, by our own strength, hindi natin mapagtatagumpayan, hindi natin mapapagtagumpayan ang kasalanan. Amen? Pero once na tayo ay nakakabit kay Kristo, mga kapatid, mayroon tayong magagawa. Sabi dito, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa, mga kapatid. Hindi natin kaya mapagtagumpayan ang kasalanan without Christ. Amen? Mga kapatid? Kumbaga, no man is an island. Hindi ka mabubuhay ng mag-isa. Tama ba? Kailangan mo ng kasama. Amen? Kailangan mo ng katuwang. Kung wala kang katuwang o kasama, mahihirapan kang gawin ang mga bagay-bagay. Tama po ba mga kapatid? Kaya nga kung papapansin nyo, si Adan ay binigyan ng katuwang ng ating Panginoon. Amen? Para, mga kapatid? Para makatulong kay Adam, sa pamamahala dito sa lahat ng mga nilikha ng ating Panginoong Diyos.
Diyos. Malinaw po ba mga kapatid? No. Kaya nga sabi pa dito sa Philippians chapter 4 verse 13, sabi doon mga kapatid, I can do all things through Christ who strengthen me. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Jesus the one who give strength so that you can do all things. Mga kapatid, yan ang tatandaan natin. Si Jesus Christ ang siyang nagsusustain sa atin ng kalakasan para ma-overcome natin ang lahat ng iba't ibang klaseng uri ng kasalanan. Ang tanong, what kind of strength does Christ give us? Anong klaseng lakas ang ibinibigay ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid? Sabi ng 2 Corinthians chapter 12 verse 9, at siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. O sa English mga kapatid, sabi dito, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Ano ang sabi doon mga kapatid ni Brother Branham? Sabi niya, now, sabi niya, God passes the nobles and gets the weakness. God passes those who thinks they are something to take somebody that don't know nothing to order to work His purpose in their lives. That's what we get. God said to Paul, my strength is perfect in your weakness. My strength become more perfect as you become more weaker, mga kapatid. Sabi doon, more you can yield to me, the better I can use you. The more you can forget about your education, the more you forget about your denomination, the more you can forget about your stuff and yield yourself to me. The more I can use you, cause you become weak, you make my own purpose strong. Tatandaan natin mga kapatid, no, based on sa sinabi ni Brother Branham, the more, sabi doon, my strength is perfect in your weakness. My strength become more perfect as you become more weaker, mga kapatid. More you can yield to me, the better I can use you. The more you can forget about your education, the more you can forget about your denomination, the more you can forget about your stuff and give yourself to me. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? The more you can forget, the more you can forget about yourself, mga kapatid, no, about everything in this world, hayaan mong kumilos ang ating Panginoong Diyos sa buhay mo, then ang lakas ng ating Panginoong Diyos ang siyang maghahari sa iyo. God can make strength out of weakness. That's the reason He always does it, mga kapatid. So, ibig sabihin ng mga kapatid, no, the more na, sabi nga, the way na yung weak, He make us strong. No, hindi natin makakaya kung wala ang ating Panginoong Jesucristo. No. So dapat hayaan natin kumilos mismo ang ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Hindi tayo ang gagawa ng paraan, hindi tayo ang gagawa ng hakbang, hindi tayo ang gagawa ng mga bagay kung paano natin mapagtatagumpayan ng isang bagay, kundi nakaayon sa kaparaanan ng ating Panginoong Diyos. Tatandaan natin yan, mga kapatid. No. The more na ikaw ay nagtitiwala sa iyong sarili, the more na hindi po ito magbibigay sa iyo ng katagumpayan sa lahat ng mga pagsubok, problema o kahinaan mo.
bilang isang Kristiyano. Hayaan mo ang Diyos ang kumilos sa iyo. Amen? Kaya nga sabi ng Bible, the battle is not yours, but mine. No. So, ang pakikipaglaban ay hindi sa atin, kundi sa Diyos. Siya mismo ang makikipaglaban para sa iyo. You need only to be still, mga kapatid. No. Still means stand still. Hayaan mo ang Diyos ang kumilos. No. Hayaan mo ang kaisipan ng Diyos. Hayaan mo ang salita ng Diyos. Hayaan mo siya ang gumawa para sa iyo. Para ma-overcome mo ang mga pagsubok, problema, kahinaan, at yung mga hindi mo pa napagtatagumpay ang mga kasalanan, mga kapatid. Yan mo, siya ang kumilos at mapagtatagumpayan mo iyon. Kaya one of the reason kung bakit siya ipinadala sa atin, mga kapatid, dahil sa pamamagitan ng sarili nating lakas, sa pamamagitan ng sarili nating kaparaanan, hindi talaga natin mapagtatagumpayan, no, na makapagtagumpay saan? Sa mga pagsubok, kasalanan at kahinaan, mga kapatid. Kaya nga sabi nga kanina, kailangan nating ma-connect dun sa katawan. No? Kailangan nating ma-connect dun sa puno para mamunga tayo, mga kapatid. Kung hindi tayo may connect dun sa puno, ay hindi tayo magbumunga. Amen? Mga kapatid? No. Kaya, we need Christ. We need the Holy Spirit. Di naman nalingid sa mga kapatid na ang Holy Spirit is none other than Jesus Christ. Mga kapatid. Kaya nga sabi pa dito, the Holy Ghost comes to live in you. Ang banal na Espiritu Santo ay dumating para manahan sa inyo o sa atin to make all this cake gets away from you. That's right. No. So, malinaw na mga kapatid, ang banal na Espiritu Santo ay ipinadala sa atin para manahan, para ialis sa atin, mga kapatid, ang lahat ng mga bagay na hindi naaayon sa kalooban niya. No. At para tayo ay magtagumpay sa lahat ng mga pagsubok at problema, mga kapatid. That's right, sabi dito. Makes women stop cutting their hair, make them quit wearing shorts and slacks. So, no, sabi nga dito, make women stop cutting their hair. Sapagkat malinaw mula sa Biblia, mga kapatid, na tinuturo na ang babae ay napuyan sa kanya ang may mahaba ang buhok, mga kapatid. Alam ko, this is not easy. Dahil na sa ating mga sister na matagal ng mahilig o namuhay, mga kapatid, sa mga mundong gawain na kung saan nagpapaputol ng buhok, mga kapatid. Hindi man nalilingid sa inyo, mga kapatid, tama ba? Na tayo rin naman, mga panong hindi pa tayo sumasampalataya o naniniwala, mga kapatid, tayo ay isa sa bahagi nila o kabahagi ng mga ganong klaseng gawain na nagsisipagputol ng buhok. No, amen? Dahil noon hindi pa natin alam. Tama ba? No. Pero ngayon ay itinuturo na sa atin, mga kapatid, no, ano ang kalooban ng ating Panginoong Diyos tulad ng pagpapaputol ng buhok. Amen? Nasabi nga ng Bible, kapurihan sa Kanya may mahaba ang buhok. Pero noon, hindi pa natin alam, okay lang sa atin ang magpaputol ng buhok. Yung iba pa nga, gupit panlalaki na. No. Which is, kung titingnan nyo, isa rin kasi sa kaparaanan para makita natin yung identification ng isang babae at lalaki. Tama po ba? Kasi ninyo sa babae, no, sa babae, natural talaga yung buhok nila humahaba. Tama ba? So nature yon, no, ng isang babae na ang buhok nila ay talagang humahaba kahit hindi gumamit ng iba't ibang ointment para humaba. Pero sa ating mga lalaki, mga kapatid, hindi natural sa atin yung talagang humahaba ng katulad sa mga babae. Amen? Ang buhok talaga natin ay, kung gusto mong magpahaba talaga, mga kapatid, it takes a lot of time or year bago humaba.
Amen? Pero talagang yan ay by nature na sa babae ay mahaba ang buhok, sa lalaki ay maikli para makita natin yung identification ng isang babae at lalaki. Tama po ba mga kapatid? No. So, sinabi rin ng Bible mga kapatid na ito ay kapurihan sa babae na mahaba ang kanilang mga buhok. Kaya mga sister, no, huwag na ninyong patadaanan ng gunting ang inyong mga buhok. Amen? No. Okay lang yung maputol yan. Okay lang kahit yung mga split ends na yan, mga kapatid. No. Amen? Dahil hindi naman yan ang titignan ng ating Panginoong Diyos. Ang titignan niya is yung tawag dito, yung hindi mo pagpapaputol ng buhok. Kung sa mata ng tao, sasabihan ka, pangit na, hindi na maganda, yung dulo ng buhok mo ay ganito, ganyan, so dapat mo nang gupitin. No? Yan ang kumantayan ng mata ng tao. Pero sa Diyos, mga kapatid, no, malinaw na sinasabi na kapulan sa kanyang may mahabang buhok. Wala tayong mababasa na sinabi ng Diyos na pwede mong putulin yan. Amen? No. Kaya, manatiling ang buhok ninyo ay humahaba. No? Pero syempre, para maingatan na yan ay hindi madumihan, hindi ka malisgasyo, iba kasi sobrang haba na, umahabot na sa simento. Pwede mong itali yan kapag nasa labas ka, may pupunta ka sa labas. No? Pero make it, pag nasa church tayo ay kailangan yan ay nakadugay mga kapatid. So, sabi ba dito, make them quit wearing shorts and slacks, sabi doon. So, di ba, yan ang ano natin dati? Isa tayo sa mga kabilang dito na tayo nagsisuot ng mga shorts and slacks. No? Then, no excuses. Make them quit that live. Sabi niya, yes, that's what it's for. Sabi niya, to make you a holy life. Sabi niya, that's what it's for, to make you a holy life, mga kapatid. Reason why kung bakit ipinapasunod sa atin, mga kapatid, yung mga palatuntunan na nais ipasunod sa atin ng ating Panginoong Diyos para makapamuhay tayo, sabi doon, ng may kabanalan. Sapagkat ang tumawag sa atin ay banal, mga kapatid. Banal ang ating Panginoong Diyos. No? Kaya kailangan nating mamuhay rin ng may kabanalan. Paano tayo makakapabuhay ng may kabanalan? Paano natin malalaman? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, mga kapatid, na siyang itinuturo sa atin. Amen? So, kung noon tayo po ay nagsusuot ng shorts, hindi natin hayaan na tayo ay magsuot ng shorts, mga kapatid. Dahil alam niyo naman, no, sabi nga ng Bible, at tumingin sa babae na may pagnanasa, sila ay nagkakasala na sa kanilang mga puso. No. Kaya sabi ng Bible from the Old Testament, maraming mga matang mapangalunya. No. No. Ano dahilan? Dahil na rin sa mga kasuotan ng mga kababaihan sa panahon natin ngayon. No. Kasi ninyo, noong taong 1960s, wala kang makikitang mga kapatid, na ang short ay maabot hanggang dito. Minsan nga mga kapatid, kulang na lang, wag nang magsuot sa sobrang ikli. No, noong 1960s mga kapatid, lagpas tuhod, mga nakapalda pa ang mga kababaihan noon. Kahit itanong pa natin yan sa ating mga lola at lolo, mga kapatid. Alam niyo ba sa Amerika, pinuhuli dati ang mga nagpapalda na hindi lagpas tuhod. Tingnan nyo, nakapalda na yun ha. Pero pag hindi lagpas tuhod, dinuhuli noon. Pero ngayon mga kapatid, no, wala nang bawal, kahit nakahubad ka dyan, okay lang. Gusto yun ang mga kalalakihan, lalo na sa mga taong walang Diyos sa buhay. Amen? O ngayon, mga kapatid, alam niyo ba, kahit sabihin natin, hindi naman namin kasalanan na tumingin sila sa amin at magnase. So, hindi natin pwedeng sabihin yon sa harapan ng ating Panginoong Diyos. No.
Ikaw ang may dahilan kung bakit siya nagnasa dahil sa kasuotan mo. O ngayon, dahil siya ay nagnasa, no, masisisi mo ba na yung taong yan ay gahasain ka? Lalo na kung walang Diyos sa buhay yan. Masisisi mo ba na yung taong yan tipuan ka? No. Masisisi mo ba na yung taong yan manyakin ka, sorry sa word mga kapatid. No. Hindi mo maisisi kasi gawa nga ng dahil sa kasuotan mo. Mga kapatid. Kaya pinag-iingat tayo sa mga ganyang bagay. Kaya pansinin nyo, maraming batang nare-rape. Bata pa lang, nire-rape na. Maraming mga tao dito, mga kababayan ngayon, ang ginagahasa. No. Hindi dahil siguro, hindi dahil sa mga kalalakihan, ay hindi dahil sa kumbaga, one of the reason na rin ay yung mga nagiging pamumuhay ng mga kababaihan ngayon, mga kapatid, na nagbibigay dahilan para ito ang magtulak para gumawa ang mga kalalakihan ng hindi maganda sa kanila. Paano naman, Brad, kapag maayos naman yung kasuotan ng kababaihan? No, mahaba naman, nakapalda, hindi naman nakikitaan ng ng pagnanasa. So, paano kapag gumawa pa rin yung lalaki ng hindi maganda? Ibig sabihin, nasa lalaki na yon, nasa tao na yon. Tama mga kapatid? No, wala na sa inyo, sa inyong mga kababayan na sumusunod naman sa kalooban ng Diyos at hindi nakikitaan ng pagnanasa pagdating sa kasuotan, mga kapatid. Kaya tingnan nyo, pinag-iingat tayo ng ating Panginoong Diyos sa mga ganitong bagay. Kaya nga sabi pa doon, mga kapatid, yes, sabi niya, even the slacks and the slacks. Alam niyo ba po yung slacks, mga kapatid? Pantalon. No. Kahit panjama, mga kapatid. Hindi inaalaw ang mga babae ng magsuot ng pantalon o panjama. Kasi sabi ng Bible, mga kapatid, from the Old Testament, mga kapatid, na huwag magkisuot ang kasuotan ng lalaki o huwag magsiayon ang mga kababaihan sa kasuotang panlalaki. Pero hindi ng mga lalaki. Huwag kayong magsuot o magkisuot ng mga kasuotang para sa pangbabae. Pero pansinin nyo ngayon, mga kapatid, may mga kasuotan mula sa panglalaki na isinusuot na rin ng mga kababaihan. May mga kasuotang pangbabae na isinusuot na rin ng mga kalalakihan. Amen? No. Hindi nalingid sa inyo, mga kapatid. Kunyari, halimbawa pa yung pagpapantalon, isa na rin yan, mga kapatid. Yan ay kasuotang panlalaki. No. Panjama. No, yan ay panlalaki, mga kapatid. Ang kasuotan ng panlalaki ay para sa panlalaki. Ang kasuotan ng pambabae para sa pambabae, mga kapatid. Kaya nga, sabi pa nga dito, mga kapatid, no excuses. Make them quit tattling. Oh yes, that's what it's for, to make you holy. It follow the instruction of the Bible every time, mga kapatid. Not on this day only, tapos bukas balik ka na naman sa dati mong gawin. Hindi yung sa araw ng Wednesday and Sunday, doon ka lang doon ka lang magsusot ng na ayon sa Biblia, hindi? Ibang araw, balik ka na naman sa sa worldly passion. Hindi po ganun, mga kapatid. Sabi doon, follow the instruction of the Bible every time. A woman say it just too hot. Siyempre, hindi naman nalinis sa atin, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, lalo na, di ba, napakainit. Tama po ba, mga kapatid? No, pakainit. No, doon pa lang sa mga buhok, talagang pag sobrang haba niyan, talagang magkukos sa inyo ng init sa likod ninyo. Then sabi pa doon, siyempre sa pagpapalda, di ba? Sabi nga doon, I just have to wear this. Gives me headache if I let my hair grow. Ngayon, pero, sabi niya, but there's no excuses with the Holy Ghost. It's there to make it so it follow the word just exactly what the Holy Ghost is
to do? Anong pipiliin natin mga kapatid? No? Yung mag-taste tayo dito sa mundo dahil sa pagsunod o mag-taste tayo doon sa impyerno. No? Mas mainit doon. Amen? No. Mas okay na yung dito pa lang magsakripisyo tayo mga kapatid dahil sa ating pagsunod. Amen? Kesa yung doon tayo mapunta sa impyerno, mga kapatid. Sabi nga, di ba, nung last Sunday, mula doon sa pag-aaral natin, mas maigi ng putulin mo yung kanang kamay mo o kaliwang kamay kaysa yung buong katawan mo yung ibulid doon sa impyerno o yung kaliwang kamay o mata o kanang mata. No. Tanggalin mo kaysa yung buong katawan mo ibulid sa impyerno, mga kapatid. So, ano ibig sabihin nun? Yung mga bagay na yan ay sa mga malilit na kautusan ng ating Panginoong Diyos na dapat masunod natin ngayon. At ito yung mga bagay na hindi itinuturo sa denomination, mga kapatid. No? Sa ilang mga churches, kung paano mamuhay ang isang Kristiyano inside and out. No? Kaya kahit paratangan tayong kulto, kahit paratangan kayo ng kung ano-ano pa mga pananalitang white lady, black lady, no? Okay lang yon mga kapatid. No? Dahil ang pagsunod natin ay hindi sa tao, kundi sa Diyos. Yun ang mahalaga doon, mga kapatid. Mapagsasalitaan kayo, mapag-iisipan tayo ng hindi maganda, hindi na importante yun, mga kapatid. Ano ang pipiliin natin? Yung iisipin at galit ng tao o yung iisipin at galit ng Diyos, mga kapatid? Doon na tayo sa Diyos dahil hindi naman tao ang magliligtas sa atin eh. Hindi naman sila magbibigay dahil sa atin para maligtas tayo eh. Tama ba? Kundi ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Kahit ano pang sabihin nila, kahit ano pang mga pananalitang hindi maganda, ang marinig, mapakinggan o may experience natin, mga kapatid, ayahan lang ninyo. No. Dahil unang-una, hindi natin sila kaisip. Pangalawa, kung mapapansin niyo mga kapatid, di ba, nung si Kristo nasa cross ng Kalbaryo, ano ang sabi ni Kristo? Father, Father, forgive them for they don't know what are they doing. No. So tayo ganun din, mga kapatid. No. Andun yung awa natin para sa kanila. Kasi kung alam na nila yung mga ginagawa natin, hindi para libakin nila tayo. Hindi para pagsalitain nila tayo ng hindi maganda, mga kapatid. Amen? So dahil sa iba sila sa atin, kaya sila nakapag-isip ng ganon sa atin, mga kapatid. So yun yung sinasabi doon, na it make you, sabi doon, it's make you man turn your head from the hot naked woman and quit lasting after them and a church member, and that's what it's to do. Ito naman para sa mga kalalakihan. Na tayo bilang mga kalalaki, mga kapatid, sabi nga, it to make you a man, turn your head from them naked women and quit lasting after them, mga kapatid. Na tayo bilang mga kalalakihan noon, nung tayo mga believer pa, favorite natin, yung tumingin sa mga kababaiyang kababaiyang may mga kasuotang pangmakamundo. Mga kapatid, yung lagpas na, titignan mo pa, babalikan mo pa. No. Ngayon, sabi nga doon, and quit lasting after them. No, hindi na rin tayo hindi na rin tayo nagnanasa sa mga ganung bagay. Sabi nga doon, mag-isip lang ng may pagnanasa, nagkakasala na eh. Mga kapatid eh. No, talagang hindi mo maiiwasan. Minsan, na talagang meron kang nakakausap, may encounter na minsan ay makakasalubong mo, mga kapatid. No. Kasi lahat ng yan ay talagang inilagay din sa atin to test us para makita rin natin kung ano yung magiging approach natin, mga kapatid, to test your faith. No, mga kapatid. Na noon, pag may nakita ka, talagang titignan mo mula ulo hanggang baba o mula baba hanggang pataas. Lagpas na, babalikan mo pa. Pero ngayon, dahil sa ikaw ay may Diyos na, hindi na para, tignan mo pa. Amen? O makita mo man, hindi ka na magnanasa. Tama ba, mga kapatid? Dahil alam mong labag yun sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Bagamat mahirap,
Hindi ganun kadali, mga kapatid. Pero kapag nasa Diyos ka, sabi ng Bible, kung ye are of God, kung tayo sa Diyos, you are the sons of God, sabi doon. Then, if you are of God, you are son and daughter of God, then you overcome them. Because greater is He that is in us than he that is in the world. Ang sabi doon, mga kapatid. Greater ang nasa sa atin kaysa yung nasa libutan ng naghahari, kundi sino? Si Satanas. And you overcome them. Ang sabi doon, ma-overcome natin sila. Yan ang sabi ng ating Panginoong Diyos. No, because of Christ, ma-overcome natin, mga kapatid. No. It's to quit making you a smoke and drinking. No, sa pamagitan ng Holy Spirit, ito ang magiging daan para tigilan mo ang iyong paninigarilyo o yung pag-iinom ng mga alak. No. And be want to be a big shot. Sabi doon, take that out of you. It humble you when you do that. That's what the Holy Ghost is for. It's for a holy life. Inyong mga kapatid. No. Yan ang dahilan kung bakit ipinadala ng Diyos ang kanyang Espiritu Santo sa buhay natin, mga kapatid. No. Sapagkat sa pamamagitan natin, bilang isang tao, hindi natin makakaya. Tama ba? Ma-overcome. No, ang lahat ng kailangan nating ma-overcome. Amen? But, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo, mga kapatid, ay makakaya natin, mga kapatid. Sapagkat siya ang kikilos at gagawa ng paraan. Amen? Para ma-overcome mo yon, para malampasan mo yon, para matanggal mo ang mga anumang mga kahinaan mo sa iyong sarili na hindi mo makaya-kaya noon nung wala si Kristo. Tulad na ng paninigarilyo, may mga tao hanggang for how many years lang naninigarilyo at talagang napakahirap na para sa kanila tanggalin yun. Tama ba, mga kapatid? Pero may mga kilala kong taong nung sila ay tinawag ng ating Panginoong Jesucristo, ito ay kanilang na kayang tanggalin. Hindi dahil sa pamamagitan ng kanilang lakas, hindi sa pamamagitan ng kanilang pakikipaglaban, kundi ito ay sa pamamagitan ng lakas ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Na siya ang kumilos sa taong yon para mapagtagumpayan yon, mga kapatid. It's for a holy life. Para mamuhay tayo ng may kabanalan. That's right. Make you quit gossiping. Make you quit playing cards, shooting craps, and all these other things that you do around the corner. It make you quit your carrying on the way you're doing, living untrue to your wife. That's what it do. That's right. It quit making you want to marry somebody else. That's exactly right. Diba, mga kapatid? Ito yung mga pamumuhay ng mga taong makasalanan, no, na sila ay namumuhay sa mga bagay na hindi naayon sa kalooban ng ating Panginoon, katulad ng hindi pagiging totoo sa kanilang mga asawa. Ano pa, mga kapatid? Yung pagiging irresponsable sa isang pagpapamilya, mga kapatid. At ito yung pag-aasawa ng higit pa sa isa, mga kapatid. No. Konting away lang, giwalay. Tapos nakikipag pupunta sa mga bagay na ikakapahamak nila, mga kapatid. Kaya nga, that sabi doon, exactly right. That's what it is to make you a live holy life. That's what the Holy Ghost is powerful, to set your affection on things above, not on earth, ang sabi ng Bible, mga kapatid. Kapag ang affection mo ay nasa taas, mga kapatid, not on earth, mga kapatid, no, asahan na natin, no, na ang pamumuhay mo ay hindi pang makamundo, kundi pang makalangit. Amen? Mga kapatid? No. Where God stands at, the mind of Christ is in you. Ang sabi ng Bible. Nasa ng kaisipan ng ating Panginoong Diyos? The mind of Christ is in us or is in you.
kapag nasa iyo o nasa atin ang kaisipan ng ating Panginoon Diyos, no, ang kaisipan ng ating Panginoon Diyos ay ang mga salita ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid? Mula sa mga salita ng ating Panginoon Diyos na itinuturo niya sa atin, sabi nga, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. At sabi nga ng Bible pa, ang tawag mga palad, kapag sila ay nagbabasa, nakikinig ng bawat salita ng ating Panginoon Diyos at tumutupad, mga kapatid. So, yun ang nagbibigay ng daan, mga kapatid, para tayo po ay makapamuhay ng may kabanalan, mga kapatid. Sabi pa nga dito, last quote, bago tayo magtapos. You can help from seeing those things. When you look at them, you turn your head, and that's right, it makes you. You say, I can do it. Oh, I just can't do it. Sure, you can. No. Hindi mo talaga makakaya. But the Holy Spirit come for that purpose. No. May magkasabing hindi niya kaya. May mga magkasabing hindi ko kaya. Pwede sabihin mo, hindi mo kaya. Yes, talagang hindi mo makakaya, mga kapatid. Pero, kaya nga pinadala, no, ang Espiritu Santo dahil may purpose. No. Sa mga bagay na hindi mo kaya, siya ang gagawa, mga kapatid, para sa iyo, para makaya mo. Amen? No man is an island. Hindi mo talaga makakaya ng mag-isa. Tama ba, mga kapatid? Hindi mo makakaya mag-isa. Walang, kaya nga si Ade, binigay ng mga kasama ng Diyos eh. Amen? No, para may katuwang. No. Kaya dyan, ang Diyos sa atin, mga kapatid. No. Para makatuwang natin. Hindi mo kaya? Kaya niya. No. Isukong mo lang ang buhay mo sa Kanya. Kaya siya ang magmaneho ng buhay mo. Amen? Pasinin niyo ang barko, tama ba? Kung saan babalin ang timon, mga kapatid, doon babalin ng barko. Pagkakaliwa, kakaliwa. Pagkakanan, kakanan. Tama ba, mga kapatid? Hayaan mo ang Diyos ang maging manubela ng buhay mo, mga kapatid. At sumunod ka kung saan nais pupunta ang ating Panginoon Diyos. Amen? Mga kapatid, hindi mo kaya, pero kaya niya. No. Kaya nga sabi ba dito, but the Holy Spirit come for the purpose. That's what it did. It come to take it out of you. All of them. All the habits and things that you're doing. Lahat ng ating mga maling ginagawa. No. All the habits and things that you're doing. That old backbiting, separating yourself, saying, bless God, I am made to this. You would have nothing to do with the old holy roller. The Holy Ghost come to take that out of you. That's the purpose. God sending the Holy Ghost. So you would do these things that you would walk after Him. Kaya mga kapatid, now I don't want to hurt you. Hindi nais ni Brother Branham masaktan tayo. Hindi ko nais nasaktan din kayo mga kapatid. But I told you, I'm here with the deepest of the sincerity. To keep from preaching you once in a while, dump off on a line somewhere and staying with the truth, but staying there and making it such way it won't preach you too hard, mga kapatid. Tignan nyo? So, you would do this thing that you would walk after Him. Kaya nga doon sa Bible verse na binuksan natin kanina, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Kasi maraming mga taong nagsasabing, yes, no, nasasabi ng Espiritu Santo. Nasasabi ng Espiritu Santo, pero hindi naman sila lumalakad. No, lumalakad sa, ano mga kapatid? Lumalakad ng naaayon sa Espiritu Santo. Lumalakad pa rin sila, mga kapatid, na naaayon sa sanlibutan. Amen? Kung talagang ikaw o tayo ay namumuhay, no, o kung talagang nasa sa atin ng Espiritu Santo, mamuhay tayo o magsilakad tayo ayon sa Espiritu. Ayon sa kalooban niya, mga kapatid. Amen? Kung ang Diyos ay banal, mga kapatid, no, natural. Nasa atin ng Espiritu Santo,
Kailangan natin mamuhay ng may kabanalan tulad niya. Amen? Ngayon, para makapagbuhay tayo ng may kabanalan katulad niya, umahin tayo sa naayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Hindi natin kaya? Kaya ng ating Panginoon. Hindi mo kaya? Kaya ng ating Panginoong Diyos. Huwag mo sasabihin hindi mo kaya. Yes? Talaga sasabihin mo hindi mo kaya, mga kapatid? Pero kung may Diyos ka sa buhay, maaari sabihin mong kaya ito ng aking Panginoon. Ganyan mga kapatid. No. For without Him, we are nothing. Tandaan natin yan mga kapatid. No. Kaya nga, if God is for us, who will stand against to us, mga kapatid? So that is what is the Holy Ghost given for part 7. No. Yan ang ating, meron po kayong natutunan sa gabing ito, mga kapatid, na sa pamagitan ng pagsuko at pagsuko o pag-surrender natin sa ating Panginoong Diyos at kung hahayaan natin siya ang magmanibubra ng ating buhay, mga kapatid, no, maraming mga bagay tayong magagawa pagdating sa paglilingkod, mga kapatid. No. At marami tayong mapagtatagumpayan, no, sa kabila ng kaliwat ka ng mga pagsubok, problema, temptation, no. Lahat ng yan ay makakaya natin sa pamamagitan ni Kristo na nasa atin, mga kapatid. No, yan ang ating tatandaan, mga kapatid, kung tayo ay aayon sa kanyang kalooban. So, amen, mga kapatid. So, naway tayo po ay mayroong natutunan ngayong gabi as a Christian, as a believer of Christ, mga kapatid. So, napaka-importante na ang Espiritu Santo sa buhay natin ay manatili sa ating buhay. So, amen. So, palapakan natin muli ang ating Panginoon. So, tayo po ay dadako na sa papanalangin, mga kapatid. So, pakisama po sa inyong prayer ang patuloy na paglago po ng ating gawain dito sa Cavite at ang patuloy po na may isagawa natin ang ating mga activity para sa kapurihan po ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, na tayo ay patuloy niyang magamit, no, katulad ng ating mga ginagawang krusada, pamimigay ng mga babasahin, at yung ating charity program, mga kapatid, ay inyong ipag-pray na ito po ay patuloy po natin may isagawa at hindi tayo maging tamad, mga kapatid. Hindi may isagawa natin ito sapagkat yun ang buong katungkulan ng tao, mga kapatid, ang mapaglingkuran siya. No? At yes, yung ating mga pagtatrabaho, yung ating mga pag-aaral, yung ating mga pangarap sa buhay, yan ay gawin nating secondary lamang po, mga kapatid. No, always put God first, sabi ng Bible. No, and all these things shall be added unto you. Lahat ng yan ang idadagdag sa iyo ng ating Panginoon. Once na inuna mo siya, hindi ka niya pababayaan, mga kapatid. No, at syempre maging yung ating tinatangkilik, no, yung ating business na siya ginagamit ng Panginoon para sa pangailangan ng ating church, pangailangan ng ating mga kapatiran, at ng mga ibang tao na naipapasok natin dito para makapagtrabaho, mga kapatid, na nagiging channel of blessing din sa iba. So, isama ninyo sa inyong mga pagluhod, mga kapatid. Then, kung kayo ay mayroong prayer request din, meron din po ba, mga kapatid? Meron kayong prayer request na gusto sabihin dito para maisama sa pagpe-pray? Wala po ba, mga kapatid? So, yun lamang po. So, tayo po ay dadako na sa pagpapanalangin. So, hindi pa mila si Brother. Ang ginagawa namin po, yung mga upuan, then lumuluhan kami sabay-sabay. So habang naka-play yung tape. Sige po, so tayo, habang naka-play po yung ating tayo po yung magsimula na sa pagluhod at pagpapanalangin. Thank you, Lord.